Pangunahan mo, Ginoong Jason. The Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Bago magsiupo ang lahat, ay pakipulot ng mga basura na makikita sa sahig. Wala po kang magandang umaga sa inyong lahat, class. Magandang umaga po, ma'am. Kumusta naman kayo sa umagang ito? Mabuti na po. Nakakain na ba ng tanghalian ng lahat? Umagahan? Opo. Okay, ako'y nagagalak dahil nasa maganda kayong kalagayan. So ngayon, maaari ko ba malaman kung sino-sino nga ba ang liban sa umagang ito? Wala po. Okay. Magaling. Dahil sa umagang ito ay magkakaroon tayo ng panibagong paksa na tiyak na kapupulutan ninyo ng aral. So, upang maayos ang daloy ng ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng mga kasunduan. Maaari ka bang magbigay? Binibining bubas? Makilahok sa pagkatang gawain. Okay, makilahok sa pagkatang gawain. Ano pa? Yes, binibining ganero. Taas ang kalang kamay kung gusto sumabot. Okay. Okay, taas ang kanang kamay pag gustong sumagot. Yes, binibining niya na. Huwag makipag-usap sa katabi. Okay, huwag makipag-usap sa katabi. Ano pa? Umupo ng maayos. Okay, umupo ng maayos. Tapos, meron pa akong idadagdag. Huwag gumamit ng cellphone kapag nagsasalita dito sa harapan. Masahan ko ba yung class? Opo! Okay, maraming salamat. Sa ating aktibidad ngayon? Opo! Okay. Ngayon, class, mayroon tayong aktibidad kung saan ito ay may kinalaman sa ating paksang tatalakayan ngayon. Ngayon, class, ipapangkat ko kayo sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay magsisimula kay binibining militaries hanggang kay Ginoong Quintas at ang unang pangkat ay magsisimula kay Binibining Puake at hanggang kay Ginoong Kamyon. At ang pangalawang pangkat naman ay magsisimula kay Binibining Carido hanggang kay Ginoong Quintas. Okay, class, makinig ang lahat sapagkat ito ay kailangan sa inyo upang masunod makuha ng ating aktibidad ngayon. Ngayon, class, ang bawat pangkat, ang gagawin ninyo ay hanapin nyo ang ating pangkat ang gawain ngayon ay pinamagatan natin kay crossword puzzle. Kung saan, hahanapin nyo ang mga tamang sagot na nakabase o nakapaloob doon sa ating puzzle. Okay, nakuha ba, class? Opo! Okay, ngayon, class. Nasaan yung unang pangkat? Pangalawang pangkat. Okay, paalala sa lahat, napipili ng isang representante na siya mag-uulat. Makinig muna guys, hindi pa ako nagsasabi na magsimula ng lahat. Makinig muna, may listin mo lahat. Okay, makinig muna class, pipili ng isang representante na siya mag-uulat sa inyong mga hanap ng mga salita sa harapan. Okay, mayroon lamang kayong 3 minuto sa pagsagot o sa paghanap ng mga tamang salita. Mari na kayo magsisimula. Mayroon tayong walang salita. Siyam pala. Ay, tayo yung mga sarili.
lalaki. Ngayon class, tatawagin natin ang unang pangkat na siyang magpulat sa kailang nakuha mga kasagutan, tamang kasagutan sa letra sa kailang puzzle. Okay, nasaan yung representante niya sa Pilipinas? Magandang umaga po sa lahat. Ako ang napiling representante ng unang pangkat. So, ang mga salitang nabuha namin sa puzzle na panahong Amerikano, tugma, panahong katutubo, tapos tola, tapos kasulukuyan, tapos, panahong kasalukuyan, tapos sukat, gayon tradisyonal, gayon panahong hapon, gayon panahong Kastila. Wala na bang iba? Wala na po. Yun na po. Maraming salamat, Pino. Palakpakan niyo si Pino. Ngayon, tatawagin na naman natin ang pangalawang pangkat. Sino ang nagpagpulat dito? Please, sino ninyo? Pili-pili, paano mong iulat sa atin lahat ng mga nangyayong nagpupunan at ng mga salita mula sa pato? Magandang umaga sa lahat. Ako po ang representante ng pangkat sa dalawa. So, ang aming mga nabuong salita mula sa word puzzle ay panahon ng Amerikano, panahon ng Kastila, tugma, kasalukuyan, sukat, panahon ng katutubo, pula, atmospherical at passing. Okay, bigyan natin masigabong palakpakan ng ngayon class. Ating mawastuhan ang iyong mga hanahanap na mga salita mula sa ating puzzle. Ngayon, unang pangkat, ating mawastuhan. So, mayroon tayo siyang dito na mga salita. So, sa unang pangkat na nagtila ay ang panahong Amerikano. Pangalawa ay ang panahong Kastila. Panahong Kastila. Pangatlo ay panahong katutubo. Okay. Panahong katutubo, tradisyonal, panahong siyang kasalukuyan at tula. Ngayon, class, ang unang pangkat ay bibigyan natin sila ng 20 puntos. Ngayon, class, ito naman mastuhan ang pangalawang pangkat. So, unang pangkat ay nakuha nila ang panahong Amerikano, tama. Tugma, tama. Panahong Kastila, tama. Panahon hapon, tama. Tradisyonal, tama. So, dito, mali sila guys sapagkat hindi nila sinama ang panahon ng kasalukuyan ng kailang liwan. At saka, panahon ng katutubo, atmospheric zero, at saka passing. Wala. So, mayroon lamang silang 19 na puntos. Siyang na puntos. Dito na natin. 2 puntos. Ngayon, ating pumaskuhan. Ngayon, ating ilalagay sa scoreboard ang iyong mga nakuhang score. So, unang pangkat sila ay nakakuha na 20 puntos. Ang unang pangkat naman ay isa nakakuha ng 19 na puntos. So ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang pangkatula sa pagkatila ng nakakuha ng ngayon class. Batay sa inyong mga nakuhang salita mula sa puzzle, kapag nakakarinig kayo o nababasa yung salitang tugma, sukat, tula, ano sa palagay nyo
inyong kaisipan. Sino ang makapagsagot? Kung sino ang pangkatong miyembro ang makapagsagot sa akin ay siya may karagdagang 2 puntos. Okay? Ginoong Jason. Siguro po ang paksang tatalakayin natin sa araw nito po ay tungkol po sa kalagayan ng tula noon at hanggang sa kasalukuyan. Okay? Pag narinig ka na, tula at sukat at luma ay ang kailangan na yung sagot. Siguro po ang paksang tatalakayin po natin sa araw nito ay na ano po tayo, may parang may binuo kami panahon ng Amerikano, panahon ng Kastila, or yung mga ibang panahon pa dyan. Eh siguro po, ito po ay, ang paksang tatalakayin po natin sa araw nito ay tungkol po sa mga kalagayan ng siguro mga sulating pampanitikan, katulad na lamang ng tula noon at ngayon. Mula noon at hanggang sa kasalukuyan. Okay? Maraming salamat dito. Sino ba ang may karagdagang idea tungkol sa mga salitang nahanap niyo mula sa ating matulang? Kapag narinig naman natin ang salitang panahon, ang panahong Amerikano, panahong katulpungo, panahong pangkasalukuyan, ano kaya sa palagay niyo o mga idea kung mapasok sa inyong isipan kapag naririnig niyo ang mga salitang iyon? Okay, dito sa unang hari naman, sino ang okay, binibini. Batay po sa mga salitang iyon, para po sa akin ito po ay ito sa kasaysayan. Okay, kasaysayan. So ngayon, class, ang inyong mga kasagutan ay may kinalaman sa ating paksang tatalakayin ngayon. Pakibasa nga rin sabay-sabay ng ating paksang tatalakayin ngayon. Okay, class, pakibasa lang sabay-sabay. Bigay kasaysayan ng tulang Pilipino. Okay, class. Ang ating paksang tatalakayin ngayon ay tungkol sa maikling kasaysayan ng tulang Pilipino. Pero bago natin formal na umpisahan ang ating talakayan ay basahin yung muna ng sabay-sabay ang ating layunin sa umagang ito. Layunin. Sa katapusan ng klase, ang mga mag-aaral ay nasa nakaunawa sa maikling kasaysayan ng tulang Pilipino. Naiahambing ang kasaysayan na dala doon at ngayon sa pamamagitan ng Great Diagram at nakapagbabahagi ng saloobin hinggil sa maikling kasaysayan ng tula. Okay, maraming salamat. Pero bago natin tapusin ang ating party ay bibigyan ko muna ng 2 puntos ang kapangkat, gayon din ang 2 pangkat. So ngayon ay tatalakayin natin ang ibang importanteng panahon kung saan ay tatalakayin o nilalaman ang maikling kasaysayan ng tulang Pilipino. Una ay ang panahon ng katutubo. Kung saan sa panahon ito ay napibilang ang mga paninikang tinatawag na kasalintila. Kabilang dito ang bulong, tugmang bayan, buktong, epiko, salawikain, kwentong bayan, awiting bayan na anyong katula, alamat, dito na anyong tuluyan, katutubong sayaw at tintuan na babaylan. Ito yung mga panitikang na bibilang sa panahon ng mga katutubo. Mayroon ding mga panitikang na isulat maliban dito, mayroon din mga panitikang na isulat sa mga piraso ng kawayan, magtitibay na kahoy, makinis na bato, ngunit iilan lamang ang mga natagpuan ng mga arkeologo dahil batay sa kasaysayan ay ipinasulog at ipinasira ito ng mga praile nang bumalik sila sa ating bansa dahil naniniwala sila na ito ay gawa ng mga Diyos. So, dito naman tayo sa panahon ng Kastila. Sa panahon ng Kastila ay may nabuo silang tinatawag na 3 cities. Ito ay ang God, Gold, Glory. Nabuo nila ito dahil may mga dahil sa mga pamunabi nilang layunin na ito ay
inasit ang Kristyanismo at pagharap ng mga Hito. Sa panahon ng mga Kastila, mayroon lamang dalawang uri ng kalatikan. Ito ay ang pamamagsang pananampalataya at kabutihang asal. Dahil sa pananampalataya ang kanilang pangunahing pakay, karamihan sa mga unang akdang nilikha sa panahon ito ay ang pamamagsang pananampalataya gaya ng pasyong inaawit. Pamilyar pa kayo sa pasyong? Karami na Passion sa mura bitaw sa kuan ba daw tipo bitaw sa mga lola na mga ginabasa. Then sila rin ang napakilala ng konseptong maharlika o tumungkukaw sa mga Pilipino na mababatid sa mga aktang awit na ang pangunahing kawan ng hari, reyna, prinsipe at prinsesa. Isang patunay ito ng awit nito ay ang awit na Florante at Laura ng Balagtas. So sa panahon din ng Kastila, nailimbag ang doktrina ng Kristiyano. Sa panahon Kastila, pili-pili lamang ang mga nakasulat sapagkat wikang Kastila lamang ang kinikilala sa ganitong larangan. So hindi nila parang sa panahon ito ay hindi nila pinahintulutan na gumamit ng wikang Pilipino ang mga Pilipino dahil masinunod nila ang wikang kinasanayan nila. So ngayon, tapos na ang pagtalakay sa panahon ng Kapulinan. Dadako naman tayo sa panahon ng tapos na tayo magtalakay ng panahon ng Kastila. So dadako naman tayo sa panahon ng mga Amerikano. So dahil sa pagnanais ng mga Pilipino na mapatalsik ang mga Kastila, so ang Amerikano ay ang tagapagsagip ng mga Pilipino. So noong 1898, dumating ang mga Amerikano dito sa Pilipinas upang iligtas o sagipin ang mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. So noon, ang pamana ng relihiyon ang pamana ng mga Kastila sa Pilipinas. Ngunit sa Amerikano, edukasyon naman ang pamana ng mga Amerikano sa Pilipinas. So noong 1910, nagsimula umusbong ang mga panitikan sa Ingles. So dito din, umusbong nagkuhan ang mga immortal na mga manunulat sa Pilipino. So dito, sumulat ang mga Pilipino ng wikang Ingles at wikang Tagalog at iba pang mga katutubong wika. So, sa kabila ng mga manunulat sa panahon ito, sina Cecilio Apostol, ang kanyang ginawa ay ang Uda para kay Rizal. So, ang sumunod ay si Claro Recto na ang kanyang ginawa ay ang Talumpati. Sumunod naman ay si Lopi T. Santos na ang kanyang sinulat ay ang Manaag at Sikat. Ito yung sa panahon ng mga Amerikano na manunulat. Sunod naman ay si Jose Corazon Tingsos na makata ng pag-ibig o tinatawag siya Pusik Matuti. Sunod naman ay si Jose de la Cruz na tinatawag siya Husing Sisil. So bakit tinatawag si Jose de la Cruz na Husing Sisil? Noon, sa panahon ng Amerikano at ngayon. So tinatawag si Jose de la Cruz na Husing Sisil o tinagurian siya o tinatawag siya Husing Sisil sapagkat kapag merong nagpapasulat sa kanya nagpagawa ng mga tula na tungkol sa pag-ibig ay binabayaran siya ng mga sisiw. Kaya tinatawag siya Husing Sisiw. Si Jose Corazon Tingsos naman, kapag may nagpagawa sa kanya ng mga sulat o mga tula, binabayaran rin siya ng yung patuti,
mga patuti. So, kaya siya tinatawag na kasing patuti. So, last ay ang mga Amerikano ang nagpakilala sa mga fairy tales sa mga Pilipino. So, ang mga Pilipino ang nagpakilala sa atin sa dula-dulaan, sa mga pelikula. So, sila ang nagpakilala sa atin ng fairy tale. Tinatawag ito tumbasan. So, naintindihan ba ang panahon ng Amerikano? Oo. Ngayon ang panahon ng Amerikano. Ngayon, lumako naman tayo sa panahon ng Disyembre 7, 1941, pag-upa ng Amerika sa Hiroshima at pagbanti ng Hapon sa paglusog nito sa Pearl Harbor. Dahil nasa ilalim ng kolonya ang Estados Unidos, kaya sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Ngunit para sa mga karamihang manunulat na Pilipino, isang biyaya ito sa larangan ng politika ng bansa ang mga pamilya nito. Sumibol ng lubos ang politika ng bansa sa panahon ito. Dahil pinagbabawal ng mga namumulong Hapon ang paggamit ng mga wikang Ingles at itinaguyod ang pagyayaman sa politika gamit ang natutupong wika. At sinunog din ng mga Hapon ang mga libro na nakasulat sa wikang Ingles upang hindi mapahira ng panulaning ideya at politikang Pilipino. Ditong panahon ng politikang Pilipino dahil malaya sila. Ang panahon ito sa kaysaysayan ng bansa at ng politikan ay ang tinuturiang ito panahon ng politikang Pilipino dahil higit na malaya sila kumpara noong panahon ng Amerikano. Sa pagsulat ng politikan at pagsalig sa kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito. So, bagaman kaunting panahon lamang tayo na pailalim sa pamamahala ng Hapon, ay natulot ito ng malaking bunga sa larangan ng panularan. And then, ang Tanaga ay sinaunang anyo ng maiklikto ng Tagalog na kakawit ito sa haiku na naging palasak noong itong panahon ng Hapon. So, ang haiku ay may tatlong taludot at may bilang na 5 na taludot. Nagkaroon ang mga Pilipino ng Tanaga na mayroon itong 4 na taludot at may 7 paltik sa bawat taludot. At ipagpapatuloy ito nila. Go! Ngayon, ay dumako naman tayo sa kasalukuyang panahon. Ngayon ay dumako naman tayo sa kasalukuyang panahon. Naging makasaysayan sa ating mga Pilipino ang taong Hulyo 4, 1946 dahil ito ang panahon na tayo ay nakalaya sa mga Hapon. At dahil dito, biglang sumibol ang ating mga politika. Kabilang na rito ang mga kata nina Alejandro Abadilla, may kwentong Tagalog ni Teodora Agoncillo, at ang Ako'y Isang Tinig ni Genevieve Idosa Maguti at iba pang mga likha na naging tanyag sa panahon ng kasalukuyang panahon. Dahil lalo sumigla ang ating panitikan ng tayo ay nakalaya sa panahon ng Hapon, ay sumibol naman ang inilunsad naman nila ang gawad ng Carlos Palanca Memorial Award for Literature. So dahil sa tayo ay nakalaya na sa panahon ng Hapon, biglang sumibol ang mga hindi lang sa magazine o hindi lang sa magazine, sa telebisyon at radyo makikita natin ang mga panitikang sumibol sa panahon ng kasalukuyang panahon. Dahil sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya, ay nagamit na rin natin ang mga high-tech technology upang mas maipapayabong ang ating mga panitikan sa panahon ito. At dahil dito, mas maraming mga makata ang nakikilala at mas maraming mga pasibol pa ng mga makata na gustong gumawa ng mga kanilang mga likha. Ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng pagkakagawain sa pamagitan ng Venn diagram ang kabilang pagkakaiba at pagkakatulad ng mula sa iba't ibang panahon.
pumili lamang ng dalawang panahuling kambing, mayroon lamang kayong 5 minuto sa paggawa nito. Pagkatapos ay pumili ng isang representante upang iulat ang gawain. Bago ang lahat, basahin mo muna ang ating pangalawa. Unang pangkat, may 5 minuto lang kayo sa paggawa. Sige na, ay na. Yes. Swimming din na. May base pa na. Ipasa na yun. Kaskil na lang. 1, 2, 3, go. At dahil natapos na ang 5 minuto, ay pakipaskil na inyong mga ginawa sa marami. Oh. Ngayon ay bawastuhan na natin ang inyong ginawa. Ang unang pangkat ay napakuha namin ng 20. Dahil tama ang kanilang ginawa. Ang pangalawang pangkat naman ay napakuha namin ng tama din. Sige na, ibalik ka na. Tarong sa pilit na yun, ay na. Ngayon, palakpakan niyo ang inyong muscle. May mga katanungan pa ba kayo namumuha sa inyong isipan tungkol sa paksang ating tinalakay? Ginawang Jason, maaari ka bang kumaya kung ano ang iyong katanungan? May gusto lang po akong lilinawin, ma'am. Sa panahon po ng Kastila, ano po yung tatlong G's, yung God, Gold, Glory, bakit po yan nasali dyan sa panahon ng Kastila? Kasi hindi po na panahon na sa lahat. Bakit ba nakapanahon yan sa panahon? 1, 2, 3, go. Pakiulit na yung tanong, ginawang Jason. Malilitaw lang po ako sa panahon ng Kastila po. Bakit po ba nakapaloob sa panahon ng Kastila ang tatlong G's o ang God, Gold, at Glory? Kasi po hindi po na masyado matalakay. So ating bigyang linaw ang tanong ni Jason. So, sinabi tayo, ang tatlong G ay nabuo dahil sa pangunahing layunin. Dahil sa pangunahing layunin ito, nakita nila na ito ay naging sentro sa God, Gold, at Glory. Dahil ito ang kanilang tinawag upang mas bigyang linaw ang pangunahing layunin na kanilang nasagot ko ba ang iyong katanungan? Opo, ma'am. So, may katanungan pa ba? Wala na po. So, kung wala na ako ang magtatanong sa inyo. So sa pangkat, una, sino ang magiging representante para lahat ng grupo ay may 5 puntos. So, Ginong Jason, pare ka bang pumayo? Narito ang katanungan sa pangkat una. Bakit kailangan nating pag-aralan ang tulang Pilipino? Kailangan nating pag-aralan ang tulang Pilipino sapagkat sa pamamagitan nito ay mapapahalaga natin ang isa sa kultura na pagiging isang Pilipino, katulad na lamang bilang isang pagkamalikhaing Pilipino ay yun nga, papahalagahan natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga tulang Pilipino. At sa pamamagitan nito ay natatangkilik natin ang
sarili natin. Maraming salamat, Ginoong Jason. So, tama ang sinabi ni Ginoong Jason. Dapat natin pag-aralan ng ating mga tulang Pilipino or ating mga tulang sa atin lamang upang mas mapayamo pa ito at upang mas bigyan kahalaga ng ating mga panitikang ng ating mga Pilipino. So, sa pangalawang katanungan na ibibigay ko sa dalawa, maaari ka bang tumayo? Pinipili ko Ria, ayaw ka bang tumayo? So, para sa pangalawang katanungan, bilang isang mag-aaral, ano ang kahalagahan ng pag-aaral sa kasaysayan ng Pilipino? So, mahalaga ang pag-aaral sa kasaysayan ng Pilipino sapagkat upang mayroon tayong mga ideya kung ano ang naging kasaysayan ng mga bilang Pilipino noon at kung ano ang mga pagbabago sa kasalukuyan. Tama? So dapat nating pag-aralan ang kasaysayan ng tulang Pilipino dahil dito upang mas upang ating interes kung saan nga ba galing, kung saan nagsimula ang kasaysayan ng ating mga tulang Pilipino. So alam ko wala nang katanungan sa ating pagsaminalakay, hindi na magsasaluhan na tayo ng pagtatayo. So ngayon ay pagkikuha ng tag-iisa at ipasa sa mayroon lamang kayong 5 minuto para sagutin ang ating mga katanungan na kapaloob sa ating. Tapos na ang 5 katanungan na ay 5 minuto na ating ibinigay. Mali lang ipasa ang inyong mga papel sa So dahil wala na tayong oras, mag-ibasa muna ng inyong takdang aralin. Takdang aralin. Gumawa ng kalintulan na may tugma at sukat na binugo ng 4 na saknong. Sulat ito sa kwaderno at ipasa ito sa susunod nating pagkakaroon. Maraming salamat.